Ikaw ay nagpunta rito sa lupa, tinanggap niyo po ang parusa na dapat kami ang tatanggap nito. Meron dalawang anak na lalaki. At gusto ko po tingnan natin ito sa aklat ng Lucas. At ay sinabi rito sa Lucas chapter 15 verse 11, sinabi na pa ni Jesus, si Jesus po mismo ang nagsasalita, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa manayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyong lahat niyang kayamanan na kanyang minana sa kanyang tatay. Sukan siya sa isang taga roon at pinagtrabaho nito sa isang babuyan sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalitaan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit kapag isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ko isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyong umuwi sa kanila. So makikita natin kung makaka-relate tayo sa kwentong ito. Ano po, makikita natin, ganun din po yung kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. No. So tayo, imamanahin tayo, wala. Pero marami ang lalayo sa Panginoon. Lalayo siya sa kanyang ama, lalayo siya sa Diyos. At nung maubos na yung kanyang pera, pinagpasarap niya, naubos siya sa kasalanan, nabuhay siya sa kasalanan, yung perang kanyang minana ay pinagpasarap niya. Yung pagpapasarap niya, nagliwaliw siya, nagpasasa siya sa kasalanan. Sabi niya, babalik ako sa aking ama, kasi nakaranas siya ng hirap, nakaranas siya ng gutom. At siya yung naging gusto lang, nagbisto lang para siyang pulubi. Dumating siya sa ganong kalagayan. At maiisip niya, marirealize niya yung kanyang pagkakamali. Marirealize niya na ang kanyang kasalanan ginawa na siya napalayo sa kanyang tatay. So sinabi niya rito, so yung kinakain niya ay halos kain, sabi niya ay pinagbalatan ang bunga kahoy na pinapakain sa mga baboy. Kinakain niya yung pagkain para sa baboy. Doon siya nakaranas ng hirap. At ang sabi niya, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po karapat-dapat tawagin ninyong anak. Nahihiwalay sa Diyos. Kaya lang niya mapapag-isip-isip, napagtanto niya yung kanyang kamalian, napagtanto niya yung kanyang kasalanan, napagtanto niya yung lahat ng mga hindi niya magagandang nagawa. Sabi niya, Ama, ituring na lang ninyo kung isang alila. Ibilang niyo na lang akong isang alila. Naisip niya na siya lumapit, humingi ng tawad sa kanyang tatay. Naisip niya, humingi siya, nagkasala siya sa kanyang ama, at humingi rin siya, naisip niya na siya napalayo din sa Diyos. At kaya nga tingnan niyo ha, nung siya'y mahiwalay, sinabi niya, Ama, ako pinagkasala sa inyo at sa Diyos. Ituring po ninyo akong isa na lamang ninyong alipin. Ano yung magandang makikita natin at matututunan natin sa isang anak na ito na nagpasasa, nagliwaliw sa kasalanan? Naggalak ang kanyang tatay. Ano yung ginawa ng kanyang tatay nung siya ay bumalik at nagsabi na, nagkamali po ako, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Ako pinagkasala sa inyo at sa Diyos. Aba. Yung anong tawag doon kapag naliligo yung mga ano? Yun. Sa tuwa ng kanyang... Tama ba? Ano ibig sabihin nun? Nalayo po yung kanyang anak.
Namatay siya, saan namatay siya? Nalayo sa kanya, namatay siya sa spiritual, namatay siya, nawala yung kanyang relasyon sa kanyang tatay.